Survivors, get your torches. Sindihan ito. Pagkatapos ay pwede na kayo umupo. Ang pagsindi ng sulo ay bahagi ng ritual ng Survivor Philippines. Ang apoy ay buhay dito sa isla. Habang may apoy ang inyong sulo, mananatili kayo dito. Kapag wala ng sindi ito, ibig sabihin tanggal na kayo sa laban. Para sa inyong kaalaman, pagkatapos ng bawat immunity challenge, magkikita-kita tayo dito sa Tribal Council. At dito, iboboto ninyo ang katribong gusto nyo nang mawala. Kung napapansin ninyo, may isang sulog na hindi nakasindi. At 17 na lang kayong castaways. Princess has quit the game. Hindi siya umubra sa Survivor Philippines. Mahina ang kanyang loob at mas pinili niyang bumalik na lang sa Maynila. Pero good news to para sa inyo dahil nabawasan na kayo ng kalaban. Huwag niyo nang isipin si Princess. She's out of the game. Bago lahat, usap muna tayo. Elma, anong feeling mo nung nakita mo na sila ang kasama mo dito sa isla? Masaya po. Tapos, na-excited din. Tapos nahalong nervyos kasi hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi malalaki yung mga goals. Mayroon yung maliit pero mahirap parang mag-isip na eh. Ikaw, Trisha, anong pakiramdam mo nung unang makita yung fellow castaways? Una, syempre, masaya dahil I have to pinch myself on the way here kung talagang totoo ba ito kasama na ako talaga sa Survivor Philippines. Ikaw, Aubrey, nagulat ka ba nung makita mo ang mga kasama mo dito? Oo, meron akong in-expect. Meron din akong nagulat. And meron din akong weird. Pero okay naman. So then, how did you react when you started burning your things? I want to try. But yeah, I mean, it's part of the game, so I'm excited. Parang nung una, kinabahan ako. Pero sabi ko, nung inisip ko na pakat nila, sinusunod ka agad yung gamit. Tapos na parang malaunan. Siyempre, di ba, kung baga yung bagay na nandun, yung pinaka-importante sa yung bagay na nandun sa bag, tapos bigla mawawala. John, did you have a hard time during the trek? Individually, we could have run out and found these names by ourselves, but we're in the middle of nowhere, in the middle of a mangrove field, and everyone was getting lost. Ian, did you have a hard time? Pagsimula hindi kasi kinuha ko yung pangalan ko agad. Pero nawala yung, kasi di ba may dalawang tags, yung malaki tapos yung maliit. Yung maliit, nakatali sa malaki, pero nahulog. So parang nahirapan ko kasi nawala, tapos sobrang laki yung mangrove. So Nawala mo yung name tag mo? oo, pero we found it. So that's why we got our stuff. Did it cause a delay to everyone? Hindi masyado, maybe like a little bit, pero they understand. First, alam mo marami na part ka ng programang Born to be Wild at pupunta kayo kung saan bahagi ng bansa. Minsan nagtatagal kayo doon ng mga days or weeks. Kamusta yung past 3 days sa'yo sa labang ito? Past 3 days has been one of the most difficult 3 days of my life. Kasi pag gutom ka, pagod ka, and then you're competing with each other as well, and then malamok, and then ang pinaka mahirap doon is yung umuulan habang nagtutulog ka, and then you have to wake up to protect the fire that you have. Mas mahirap talaga siya. This Survivor is really difficult. Hindi ko lang na-experience yung ganitong nilalamig ka sa gabi, tapos matutulog ka ng puti ka, tapos puro pagat pa ng lamok. Nasabi ko bang steady? Hindi eh. Ano eh. Ang hirap yun. Kumbaga, hindi
hindi ko in-expect na ganun kaulan. Na tipo, lahat kami nagsisiksikan sa yung shelter namin. Kasi ang liit. Walang tulog, walang pagkain, puro kagat ng lamok. And wild siya. This early in the game, masasabi mo ba na may kinaiinisan na kayo dito sa grupong ito? Ikaw personally, may kinaiinisan ka na ba sa Wala. Wala Wala ka? naman. In fairness, wala. Mabait naman lahat eh.